Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2011 hanggang Kabanata 2020. Kabanata 2011. Ako rin. Pagpapatuloy ni Ren Zhongshan matapos magsalita si Hel Ian Wookie. Nang makita ang eksena, sina Haring Hel Ian at ang dalawa ay natahimik agad. Tinutulungan ba sila ng dalawang batang ito o si Yehan? Mabuti naman dahil pumayag na ang dalawang batang ito para sa amin, kung gayon, kami ay handang maging mga elder ng Tianlong. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Yehan, at nagsabi, sa ganitong kaso, ang bagay na pagpapalit ng pangalan ng madilim na lungsod ay ipagkakatiwala sa Elder Hel Ian at Elder Watchang sa ngayon. Nang marinig ito, parehong tumango sina Haring Hel Ian at Haring Wusheng. Ngayon, kaya pa ba nilang tumanggi? Di nagtagal, matapos umalis sina Haring Hel Ian at Haring Wusheng, sinimulan na nila ito. Sa loob lamang ng ilang oras, sa pintuan ng lungsod ng kadiliman, ang apat na malalaking titik mula sa lungsod ng kadiliman ay nabura na. Sa halip, may tatlong malalaking titik na iginuhit gamit ang bakal at pilak na kawit sa lungsod ng Tianlong. Ang lungsod ng kadiliman ay pinalitan ng pangalang lungsod ng Tianlong. Ang bagay na ito, noong pinag-uusapan pa ng lungsod ng kadiliman ang pagbabalik ni Tianlong, ay biglang kumalat na nagdulot ng mas malaking pagkagulat sa lungsod ng kadiliman na medyo masigla na dahil mula sa tatlong salitang Tianlongcheng, nararamdaman ng lahat ang lakas ng pagbabalik ni Yehan sa pagkakataong ito. Ang hakbang ng kabilang partido ay ang kunin ang buong madilim na lungsod para sa kanilang sarili. Ang sitwasyon kung saan pinamumunuan ng tatlong hari ang madilim na lungsod noong una ay tuluyang matapos mapalitan ang madilim na lungsod ng Tianlong City. Gayunpaman, nang mapalitan ang madilim na lungsod ng Tianlong City, na nagdulot ng pagkagulat sa mga tao sa lungsod, dinala na ni Yehan sina Yan Yulan at Mo Feiwo sa dakilang dinastiyang Chu. Si Mo Feiwo ay mahigit isang taon nang wala sa tahanan, at nang marinig niya na pupunta si Yehan sa dakilang dinastiyang Chu, natural na gusto niyang sumama pa uwi. Ayos lang kay Emperador Qing na sumunod sa kanya, at nakaramdam ng kaunting awa si Yehan sa palaging pagpapasunod sa isang banal na hari at makapangyarihan. Mula sa madilim na lungsod, hindi, mula sa lungsod ng Tianlong patungo sa dakilang dinastiyang Chu, napakalayo nito para sa kanila noong mahina pa sila, ngunit para sa kanila ngayon, hindi ito gaanong nagtagal. Tungkol naman sa ibang mga tao sa Tianlong, pinauwi na niya silang lahat sa mundo ng Xuanman at nag-istasyon sa garrison ng lungsod ng Tianlong. Sa pagkakataong ito, pupunta sila sa dakilang dinastiyang Chu. Ang paglalakbay na iyon sa pamamagitan ng espasyo at panahon, pagdating ng panahon, kahit si Yehan ay hindi alam kung ano ang haharapin. Sa makatuwid, ang mga nag-aaruga sa mundo ng Taoismo ay hindi maaaring makipagsapalaran sa kanya, bukod pa rito, ang kapangyarihan ng Tianlong ay hindi na gaya ng dati. Bilang karagdagan sa 5 batang Panginoon ng Daotong, mayroong 5 higit sa 100 mga kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang, at ang iba pa ay nasa kalagayan na ng pag-atake sa kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang. Bagamat sinasabing ang kapangyarihang ito ay hindi pa maihahambing sa malalaking kapangyarihan tulad ni Yao Guangyo sa ngayon, ang pagkakaiba ay mas malapit na kaysa dati. Bukod dito, matapos mabago ang mga talento ng mga tao sa Tianlong, lahat sila ay mga henyo. Kahit ang grupo ng mga henyo na nasa listahan ng mga bayani noon ay malayo sa maihahambing sa kanila. Sa loob ng wala pang isang araw, ang tatlo ni Yehan ay nakarating na sa hangganan ng dakilang dinastiyang Chu, at kung susulong pa sila, opisyal na silang papasok sa dakilang dinastiyang Chu. Sa itaas ng kawalan, habang tinitingnan ang mga umaalo na lupain sa harap nila, na kumakalat na sa kanilang paningin, nakaramdam si Yehan ng kaunting emosyon. Noong una, nang dumating siya sa mundong ito, mula sa pag-angat ng lungsod ng disyerto, unti-unti siyang sumikat, at sa wakas ay nakapasok sa lungsod ng imperyo na kanyang pinangarap noon. Pagkatapos, sumama siya sa labanan ng 10 dinastiya ng Jianzhong, nakaranas ng pang-aapi, at naputol pa ang kanyang braso. Pagkatapos, ang lungsod ng kadiliman, ang sinaunang mga guho, unti-unting nakamit ang kanyang sariling katanyagan sa kaharian ng Yaoguang, at pagkatapos, pumunta siya sa malawak na kaharian ng Tianshu. Doon, natikman ni Yehan ang lahat ng tagumpay at kabiguan.
Sa landas ng buhay na ito, paikot-ikot, muli siyang bumalik sa lugar kung saan siya dumating sa mundong ito. Ang buong buhay ay parang isang malaking panaginip. Kapatid na Ye, mahigit isang taon na, at sa wakas ay nakabalik na tayo. Ang mga mata ni Mo Feiwo ay puno ng pag-asam at inaasahan. Umalis siya sa lungsod ng damo at hindi na nakapag-ugnayan sa pamilyang Mo sa loob ng mahigit isang taon. Namatay siya sa labas. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, "Oo, mahigit isang taon na." Feiwo, sige. Sa tingin ko ay matutuwa ang mga tao sa pamilyang Mo na makita kang bumalik, at pagkatapos ay hindi mo na kailangang hanapin pa ako, pumunta ka ng diretso sa lungsod ng Tianlong, magkikita ulit tayo doon. Mabuti, kapatid na Ye. Ate Yulan, mag-ingat kayo. Muling tumingin sa dalawa, si Mo Feiwo ay umalis ng may pag-aalangan. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Mo Feiwo sa tuktok ng kalagitnaan ng Grandmaster, ang kapangyarihan na maaaring makasakit sa kanya sa dakilang dinastiyang Chu ay bihira. Pero na rin, nang magkita tayo sa ilalim ng palasyo, sa pagkakataong ito, magandang panahon para muling maranasan ito. Hawak ni Yehan ang kamay ni Yan Yulan, at sabay silang naglakad palayo sa kawalan. Ngayon na nakapasok na sa dakilang dinastiyang Chu, hindi na nilayon ni Yehan na manatili, at dumiretso sa lokasyon ng Yinyang Underground Palace. Pagkaraan ng 2 oras, ang dalawa ay nakarating na sa kagubatan ng itim na hangin. Bagamat matagal na, may mga mangangaso pa rin ng kayamanan sa paligid ng Yinyang Underground Palace. Gayunpaman, ang kasalukuyang Yinyang Underground Palace ay binisita na ng maraming beses, ang mga kayamanan na maaaring makuha ay malamang nawala na noon pa man. Ang mga figure ng 2 tao ay naging 2 sinag ng liwanag at dumaan sa pintuan ng Yinyang Underground Palace. Napakabilis ng bilis na hindi man lang ito napansin ng mga mangangaso ng kayamanan sa paligid. Pagkapasok sa ilalim ng palasyo, dumiretso sina Yehan at Yan Yulan sa yungib kung saan matatagpuan ang Yinyang Pool. Bagamat walang mga kayamanan na maaaring makuha, walang sino man ang maaaring kumuha mula sa Yinyang Pool. Nakakatakot ito, ang mga taong hindi pa nag-aaruga ng kapangyarihan ng Yin at Yang ay wala man lang lakas ng loob na hawakan ito. Kabanata 2012. Sa harap ng makapal na lawa na may hamog, tinitigan ni Yehan si Yan Yulan at nakangiting nagsabi, "Magkasama tayong nagsanay ng kapangyarihan ng Yin at Yang sa loang ito, kaya bakit hindi natin subukan muli ngayon?" Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yan Yulan, ngunit sa sumunod na sandali, hinailan na siya ni Yehan papasok sa Yin-Yang Pool, kung saan napakalakas ng kapangyarihan ng Yin-Yang, at sa sandaling pumasok sina Yehan at Yan Yulan dito, ang makapal na puwersang iyon ay tila sumalakay sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, wala namang ginawa si Yehan na kakaiba. Sa sandaling pumasok ang dalawa sa Yin-Yang Pool, nagupo silang nakadapa at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng Yin-Yang sa Yin-Yang Pool. Ang kapangyarihan ng Yin at Yang ay nakasentro sa dalawa sa kanila, na bumuo ng isang ipoypo kung saan sila nakaupo ng nakadapa, na patuloy nilang sinisipsip. Gayunpaman, si Yehan ay naiiba kay Yan Yulan. Iniimbak ni Yan Yulan ang kapangyarihang ito sa kanyang dantian, samantalang hinihila naman ni Yehan ang kapangyarihang ito papasok sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Yehan, hindi na ito ordinaryong hubad na mata, ngunit nabago ng Yin at Yang double beads, na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng Yin at Yang nang walang hanggan. Nang simulan ni Yehan na sipsipin ang kapangyarihan ng Yin at Yang, agad niyang nadama na ang kanyang mga mata ay parang isang walang ilalim na hukay, gaano man karaming kapangyarihan ng Yin at Yang ang kanyang sinipsip, hindi ito mapupuno. At sa kanyang mga mata, tila may isang nakakatakot na kapangyarihan ng paglamon, na maaaring lumunin ang lahat ng bagay dito, at ang kanyang mga mata ay naging mas madilim at madilim, na parang sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naging dalawa. Tulad ng isang walang ilalim na bangin, uhaw at walang katapusang sumisipsip ng kapangyarihan ng Yin at Yang sa paligid nito. Ang pagpunta sa Yin-Yang Pool sa sandaling ito ay naiiba sa nakaraan. Nang unang pumunta siya rito, si Yehan ay nasa tuktok pa. Noon, limitado siya ng kanyang kaharian, kaya hindi lubos na nasipsip ni Yehan ang kapangyarihan ng Yin-Yang dito, ngunit ngayon, si Yehan, nakalahati na ng kataas-taasang nilalang, ay maaaring mabaliw na kunin ang mga kapangyarihang Yin at Yang para sa kanyang sarili nang walang anumang pag-aalangan. Habang sina Yehan at Yan Yulan ay naliligo sa ganitong uri ng pagsasanay, lumipas ang oras sa bawat minuto at bawat segundo, at sa isang kisap mata, nagsanay na sila sa Yin-Yang Pool sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Gayunpaman, kahit na nagsasanay si Yan Yulan, pinapanood pa rin niya ang paggalaw sa paligid niya. Kung may sumalakay, tiyak na makakaapekto ito sa pagsipsip ni Yehan ng kapangyarihan ng Yin at Yang.
Sa sandaling ito, hindi siya dapat maistorbo. Pagkaraan ng 2 araw at 2 gabi, ang pagsipsip ni Yehan ng kapangyarihan ng Yin at Yang ay malayo sa hindi kayang tiisin. Ang kanyang mga mata ay parang isang walang ilalim na hukay, at kahit si Yehan mismo ay hindi alam iyon. Saan mapupunta ang limitasyon? Gayunpaman, sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagsipsip, malinaw ding nararamdaman ni Yehan na ang kanyang mga mata ay unti-unting nagsasagawa ng malalaking pagbabago, na parang sa dilim, nararamdaman niya ang mabagal na daloy ng hangin sa paligid, ang ganitong uri ng daloy, hanggat sa isang pag-iisip lamang, lubos niya itong makukulong. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, ang kapangyarihan ng Yin at Yang sa Yin at Yang pole ay nagsama-sama sa dalawang puwersa na nakikita ng mata at binuho sa mga mata ni Yehan ng mabaliw. Hihinto sa pangkalahatan. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ang balita ng pagbabalik ni Yehan sa rehiyon ng Yaoguang ay nagsimulang kumalat sa buong rehiyon ng Yaoguang, na umabot sa mga tainga ng mga pangunahing puwersa sa rehiyon ng Yaoguang. Bagaman walang nakakaalam tungkol sa pagbabalik ng kabilang partido bago magsimula, ang kanyang mataas na profile na kilos sa madilim na lungsod ay nagbago sa sinaunang lungsod na may mahabang kasaysayan sa lungsod ng Tianlong, na walang alinlangang ipinaliwanag sa mundo na ang kanyang determinasyon na bumalik. Bukod dito, sa loob ng araw na iyon, ang Tianlong ay talagang nagkaanak ng 5 batang kataas-taasang nilalang na nagdulot din ng kaguluhan at pagkagulat kay Deo Guangyo. Kung titingnan ng Yao Guangyo, bihira na ang paglitaw ng isang batang kataas-taasang nilalang sa loob ng 100 taon. Hanggat may lumitaw, ang Yao Guangyo ay magugulat. Gayunpaman, ang Tianlong ay nagkaanak ng 5 batang kataas-taasang nilalang sa loob ng isang araw, na parang isang panaginip sa mga puwersa sa sakop ng Yaoguang. Bukod dito, ang 5 batang kataas-taasang nilalang na isinilang ng Tianlong ay hindi ang pinakanatitirang mga henyo sa sakop ng Yaoguang. Pagkatapos mawala sa loob ng halos kalahating taon, hindi ko inaasahan na ang tahimik na pagbabalik ng batang ito sa pagkakataong ito ay magbibigay sa mga tao ng Yao Guangyo ng napakalaking sorpresa. Kung ang isa sa 5 batang kataas-taasang nilalang ay maaaring lumitaw sa aking lambak ng gamot, magkakaroon ng isa sa hinaharap. Walang hanggan. Yao Go, ang mga matandang mata ni Yao Fentian ay nagningning sa inggit. Sa ngayon, mayroong 5 batang kataas-taasang nilalang na isinilang ng Tianlong, at walang sinuman sa kaharian ng Yaoguang ang hindi naiinggit. Ang pagsilang ng isang batang kataas-taasang nilalang ay kumakatawan sa isang makapangyarihang potensyal, ang mga tagumpay sa hinaharap ng gayong tao ay tiyak na lalampas sa Immortal Realm, at maaaring makapasok sa Transcendent Realm na nagpapahintulot sa mga tao na tumingin pataas. Master Gu, ngayon na bumalik na ang batang ito, binabago ang lungsod ng kadiliman sa lungsod ng Tianlong, tila hindi ito magiging ganoon kadali. Sa kabilang panig ni Yao Fentian, ang dakilang elder ng Yaogo ay kalmadong nagsabi. Nang marinig ito, ngumiti si Yao Fentian at nagsabi, kahit na may mga plano siya, siya pa rin ang pinakabatang elder sa aking lambak ng gamot. Susunod, nais kong makita kung ano ang nais gawin ng batang ito sa lupang ito ng rehiyon ng Yaoguang. Pakikitungo sa Espada Zhang. Ang may-ari ng lambak ay may paningin pa rin. Bahagyang ngumiti ang dakilang elder ng lambak ng gamot. Bagaman si Yehan ang Panginoon ng mga Heavenly Dragons, isa rin siya sa mga elder ng lambak ng gamot. Ang palasyo ng yelo, sa tuktok ng mataas na bundok ng nyebe, ay isang nakahiwalay at malayang palasyo. Ang palasyo ay ganap na natatakpan ng isang layer ng puting nyebe. Sa sandaling ito, sa palasyong iyon, ang 2 Panginoon ng palasyo, sina Xing at Yu, ay nasa mataas na posisyon at nag-uusap. 5 batang kataas-taasang nilalang, ang Tianlong na ito ay hindi talaga simple. Maaari niyang talagang linangin ang gayong may talento na may malaking potensyal. Natatakot ako na magkakaroon ng isa pang makapangyarihang puwersa sa sakop ng Yaoguang sa hinaharap. Emosyonal na sabi ng Panginoon ng Buwan na Palasyo. Ang Panginoon ng Bituin na Palasyo ay ngumiti at nagsabi, hindi simple ang Tianlong na ito, ngunit si Yehan, bilang Panginoon ng Tianlong, ay maaaring linangin ang mga talento na may napakalaking potensyal, kaya ang kanyang sariling lakas ay maaaring hindi kasing lakas ng 5 batang kataas-taasang nilalang, sa ilalim. Ngayon, siya ay naging mas malakas at mas malakas. Ang mas malakas ng kanyang lakas, mas lalawak ang kanyang ambisyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng lobo na ito sa susunod. Sa lupain ng sekta ng espada, si Chen Baixiang, ang Panginoon ng sekta ng espada, ay nakaupo ng may karangalan sa mataas na upuan ng bulwagan. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagbanggaan siya sa sekta ng espada. Bagaman ang sekta ng espada ay nakaranas ng pagkatalo, ang kanilang alyansa ay hindi pa rin nanalo sa isa't isa.
Ang binata na lumikha ng kaguluhan sa sakop ng Yaoguang noon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong sirain ang Jansong ng isang bagsakan. Pagkatapos ng lahat, si Yehan ay tumayo sa likod ng Yaoguangyo na may kahangahangang mga puwersa. Nang umalis si Yehan, ang mga puwersang ito ay hindi lumahok sa kampo laban sa Jansong. Ngayon na bumalik na si Yehan, hanggat mamumuno siya, ang mga puwersang ito ay tiyak na muling tatayo para sa kanya. Ipaalam kay Haring Exi, Sekta Master Sim-ing, at Master Ching-wai, sa pagkakataong ito ay pupunta kami sa lungsod ng Tianlong ng personal. Ang ideya ni Chen Beiqiang ay napakasimple, makikipagtulungan sila kay Yehan upang sama-samang sirain ang Jansong. Kabanata 2013. Gayunpaman, kahit na maganda ang ideya, kung gusto mong makakuha ng kasunduan, natatakot akong hindi ito magiging madali sa pagkakataong ito. Jansong, ang tatlong dakilang masters ay natural na nalaman din ang balita ng pagbabalik ni Yehan sa Yaoguangyo. Ang binata na nagdulot sa kanila ng isang nakapipinsalang pagkatalo sa sinaunang mga guho at nagpangyari sa kanila na gustong punitin ang kanyang katawan ay bumalik muli at nagpakita rin siya ng maraming bagay sa labas ng mundo. Ang kapangyarihang ito ay nagpapalalo pa sa kanilang pagnanais na pumatay. Napakaganda. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ng aking Jansong na wala ka man lang pagkakataong tumayo. Ang Tianlong ay gustong lumaki sa sakop ng Yaoguang. Isang panaginip, nababaliw na kumalat sa bulwagan ng Jansong. Mahigpit na sinabi ni Manzong, sa pagkakataong ito, dapat siyang mamatay kahit na kailangan kong bayaran ang presyo para dito. Ang mga matatandang lalaking iyon tulad ni Chen Beiqiang ay binabati na para dito. Sa pagkakataong ito, dapat nating bantayan ang mga matatandang lalaking ito. Kapag gumawa sila ng hakbang, kung gayon ay maaaring dumating ang ating pagkakataon. Sabi ni Xiao Zhang, ang hangin ng pagpatay ay kumalat sa hangin. Sa madaling salita, kasunod ng pagbabalik ni Yehan sa kaharian ng Yaoguang, ang anumang puwersa sa lupang ito ay nababahala dito sa sandaling ito, at ang mga mata ng buong rehiyon ng Yaoguang ay nasa lungsod ng Tianlong na ngayon, ang binata na sikat sa kaharian ng Yaoguang, ano ang mangyayari sa susunod. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa kasalukuyang sensasyon ni Yehan, dahil patuloy pa rin siyang sumisipsip ng kapangyarihan ng yin at yang ng buong puso sa ilalim ng lupa ng yin-yang. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang nakalipas mula nang pumunta si Yehan sa Yin-yang Underground Palace. Patuloy niyang sinipsip ang kapangyarihan ng yin-yang sa loob ng 5 araw at 5 gabi. Sa sandaling ito, sa yin-yang pool, ang kapangyarihan ng yin-yang na orihinal na kumalat ay naging mas malakas at mas mahina. Ito ay parang isang pool na naipon sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay naabot na nito ang kasalukuyang laki nito, ngunit ito ay naubos na sa loob ng isang araw. Matagal pa bago ito muling maipon. Gayunpaman, pagkatapos itong sipsipin sa loob ng 5 magkakasunod na araw at gabi, kahit na ang kapangyarihan ng yin at yang sa yin at yang pool ay malapit ng matuyo, naramdaman ni Yehan na hindi pa niya naabot ang kanyang limitasyon. Mukhang dito na lang tayo makakarating ngayon. Sa sandaling ito, si Yehan, na nakaupo ng nakadapa sa yin-yang pool, ay dumilat, at sa sumunod na sandali, ang kanyang mga mata ay tumingin sa yungib. Bigla, matapos buksan ni Yehan ang kanyang clairvoyance, ang yungib ay tila transparent, hindi kayang harangan ang paningin ni Yehan. Ang kanyang mga mata ay tumagos sa lupa, sa kawalan, at sa lahat ng bagay. Hadlangan ang kanyang lakas. Tila walang hadlang sa mundong ito na makakapidyaw sa paningin ni Yehan, kahit na ang araw, buwan, at mga bituin. Nakita ni Yehan ang mga bundok at ilog, nakita ang langit, nakita ang lahat. Ni ang oras o panahon ay hindi makakapidyaw sa sulyap na ito, kahit na ang lumilipis na panahon ay tila nasa ilalim ng kanyang titig. Ang sulyap na ito ay umabot sa isang antas na hindi pa maisip ni Yehan bago magsimula. Ang kanyang mga mata ay kumakalat sa buong dakilang dinastiyang Chu na nagsisimula sa Yin-yang Underground Palace, at patuloy pa rin itong kumakalat patungo sa mga nakapalibot na dinastiya. Tila sa mundong ito, walang kapangyarihan na makakapidyaw sa kanyang paningin. Ang langit na ito ay hindi na makakatakip sa kanyang mga mata. Ni ang mga bundok, ilog, lupa o panahon ay hindi makakapidyaw sa kanyang paningin. Saan man dumaan ang kanyang paningin, sa harap niya ay parang transparent. Di nagtagal, ang kanyang paningin ay tumawid sa hangganan ng dakilang dinastiyang Chu at pumasok sa isa pang dinastiya. Bukod dito, ang bilis ng pagkalat na ito ay hindi pa tumitigil. Ang lahat at lahat ng nilalang ay nasa ilalim ng kanyang titig. Ang tingin ito, tulad ng mga mata ng muling pagsilang, ay makakakita sa nakaraan at sa kasalukuyan, at makakakita sa mga misteryo ng mundo na parang sa ilalim ng kanyang pares ng mga mata, ang mundo ay naging walang lihim. Si Yehan,
Nakaupo lamang ng nakadapa sa yin yang pool, ay makakakita ng lahat ng bagay sa labas ng mundo, ngunit hindi inaasahan ni Yehan na ang clairvoyance ay lalaganap ng ganoon kalawak. Noong nakaraan, nakikita ni Yehan sa karamihan ng isang saklaw na 7 o 800 milya, ngunit sa sandaling ito, ang radius na ito ay pinalaki ng daan-daan o libo-libong beses, at hindi pa ito tumitigil. Kahit si Yehan mismo ay hindi alam kung gaano kalaki ang kasalukuyang saklaw ng kanyang pananaw. Anong uri ng kakilakilabot ang naabot? Gayunpaman, pagkatapos muling sipsipin ang kapangyarihan ng Yin at Yang, si Yehan ay natural na natuwa na ang Chenlimo ay maaaring sumailalim sa isang nakakatakot na pagbabago. Di nagtagal, ang pangalawang dinastiya, ang ikatlong dinastiya, ang ikaapat na dinastiya, ang ikasampung dinastiya. Sa sandaling ito, ang pagkagulat sa puso ni Yehan ay hindi na mailarawan sa mga salita, dahil ang kanyang clairvoyance ay hindi pa umabot sa limitasyon ng kanyang nakikita, at patuloy pa rin itong kumakalat ng mabaliw. Sa oras na ito, ang titig ni Yehan ay umabot sa isang lupain ng mga bundok, kung saan mayaman ang aura, natitirang mga tao, at isang malakas na aura ang kumalat sa mundo dito. At narito ang lugar na hindi malilimutan ni Yehan. Janzong. Para sa lugar na ito, hindi malilimutan ni Yehan na pinilit siya ng 3 higanti ng Janzong na ibigay ang Demon Silang Sword, at sa huli, gusto nila ang kanyang buhay. Gayon din sa araw na iyon, sa lugar na ito, ang kanyang kanang braso ay naputol, kaya mayroon pa siyang pailay na sombrero sa kanyang ulo. Kabanata 2014. Bagamat sinasabing si Yehan, na mayroon na ngayong kapangyarihan ng buhay, ay maaaring muling mabuhay na may sirang braso, ngunit ang sinabi noon ni Suzaku ay nagpapigil kay Yehan sa pag-uudyok na ito. Sa gitnang kaharian ng Diyos, pupunta siya sa lugar na iyon sa huli, at hahanapin ang pangalan ng emperador sa bibig ni Suzaku. Ang unang suntok. Mabuti, sino ang sumusubaybay sa akin, Janzong? Bigla, nang gamitin ni Yehan, na nasa malayong ilalim ng lupa ng Yin Yang, ang kanyang clairvoyance upang makita ang Janzong dito, ang mahinang pagsilip mula sa langit at lupa ay agad ding nagpaalerto sa 3 higanti ng Janzong. Sa sumunod na sandali, ang 3 higanti ng punong guro ay biglang lumitaw sa langit sa itaas ng ulo ng Janzong. Ang mga mata ng 3 ay puno ng pagkapuot, at ang kanilang mga mata, tulad ng matatalim na espada, ay mabaliw na nag-scan sa mundo, na gustong sumilip sa kadiliman. Alamin. Ang ganitong uri ng pagsilip ay nagparamdam sa kanila na parang pinapanood sila sa dilim, at wala silang mapagtakbuhan. Bukod dito, sa pagsilip na ito, naramdaman pa rin ng 3 higanti ng sekta ng espada ang pagkikita ng isang makapangyarihang intensyon na pumatay na sumasakop sa buong sekta ng espada. Gayunpaman, kahit na ang 3 higanteng masters ay napakamakapangyarihan at itinuturing na mga nangungunang masters sa sakop ng Yaoguang, nabigo pa rin silang malaman ang pinagmulan ng pagsilip na iyon. Sa itaas ng buong 3 taluktok ng Janzong, dahil sa paglitaw ng 3 higanteng master teacher sa langit, ang mga mata ng lahat ng mga disipulo ay nakatitig din sa 3 higanteng master. Hindi ko ito nahanap. Ang mukha ni Xiaozong ay napakasama, sino ang kabilang partido? Paano ng ahas na sumilip sa Janzong ng hayagan? Ang dumating ay isang kaaway, hindi isang kaibigan. Gayunpaman, hindi mahanap ng 3 sa atin ang eksaktong lokasyon, kaya hindi sinabi ni Tianzong ang natitirang mga salita, ngunit alam ni naman Zhang at Xiaozong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang 3 sa kanila ang mga tao ay hindi mahanap ang isa't isa, kaya ang taong nagtatago sa dilim ay dapat na isang napaka-nakakatakot na master. Bukod dito, ang intensyon na pumatay ay nagparamdam sa kanila na ang kabilang partido at Janzong ay dapat na mga kaaway. Ang mga ulo ng 3 sa inyo ay nakaimbak muna sa inyong mga leeg. Kapag bumalik ako, ay padadalo ko kayo sa impyerno. Ang puso ni Yehan ay puno ng pagkapuot, nakikita muli ang 3 higanti ng sekta ng espada, mahirap para sa kanya na itago ang nakakatakot na intensyon na pumatay sa kanyang puso. Kaagad, ang clairvoyance ni Yehan ay patuloy na sumusuri, na nalampasan ang 10 dinastiya sa ilalim ng jurisdiction ng Janzong. Ang sakop ng impluwensya ng sekta ng espada. Ang sakop ng impluwensya ng palasyo ng hari ng langit. Ang sakop ng impluwensya ng Hanging Mountain. Kung ang gayong nakakatakot na saklaw ng pananaw ay ilalagay sa China, sakop na nito ang silangan at kanlurang mundo. Sa huli, ang sakop ng pananaw ni Yehan ay dumapo sa Palasyo ng Yelo, sa October Tower, at umabot sa madilim na lungsod bago ito natapos. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga mata ni Yehan, makikita niya ang lupain ng Yao Guangyo, at walang problema sa kalahati ng saklaw. Posible talagang makita ang buong sakop ng Yao Guang.
Sa oras na ito, ang pagkagulat at kagalakan sa puso ni Yehan ay umabot na sa sukdulan. Hindi niya akalain na pagkatapos pumunta sa Yin Yang Pool sa pagkakataong ito at sipsipin ang kapangyarihan ng Yin Yang dito, ang kanyang clairvoyance ay magkakaroon ng gayong isang perpektong pagpapabuti. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Yin at Yang sa Yin at Yang Pool ay naubos na at hindi pa rin umabot sa limitasyon na kayang tiisin ni Yehan. Kaagad huminga ng malalim si Yehan at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang madilim na mga matang iyon ay kasing lalim ng isang mundo ng kalangitan. Si Yan Yulan, na nakaupo ng nakadapa sa tapat niya, ay agad na nakaramdam na parang nasa isang pagkalito. Normal lang, kailangan mong lubos na mahulog sa pares ng itim na mga mata na iyon. Tumaas. Muran, sumigaw ng malakas si Yehan, ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumakalat mula sa kanyang katawan, na nagdulot sa tubig sa buong Yin Yang Pool na sumugod sa hangin na parang isang malaking alon. Tigil. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na static na puwersa ang kumalat sa paligid, na nagpapahinto sa mga haligi ng tubig na parang malalaking alon. Ang eksena na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa mga mata ni Yan Yulan, dahil sa sandaling ito, naramdaman niya na ang oras sa paligid niya ay tila tumigil, hindi kayang tumakbo sa sarili nitong, ang ganitong uri ng kapangyarihan, kahit na gumawa siya ng hakbang, ay hindi makakabasag sa pagtigil na ito. Kaagad, tumayo si Yehan at tumayo na nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang haligi ng tubig na tumigil sa ere ay bumuo ng isang tanawin sa sandaling ito. Tila sa yungib na ito, kahit ang oras ay hindi makatakas sa kontrol ni Yehan. Ang epektong ito ay nagdulot din ng malaking pagkagulat at kasiyahan kay Yehan. Sa ngayon, kahit na ang kataas-taasang nilalang ng tatlong pagsubok ay hindi makakapaglaya sa ilalim ng static na oras ng kanyang oras. Kabanata 2015. Ang nakakatakot na kakayahang itigil ang oras ay kumalat sa yungib na ito, hindi kumalat ito sa lampas ng ilalim ng lupa ng Yin Yang. Ang hangin na dumadaloy sa pagitan ng langit at lupa ay natigil, at ang mga daong umuugoy ay natigil din. Ang mga mangangaso ng kayamanan sa paligid ng Yin Yang Underground Palace ay tila gago sa sandaling ito, pinapanatili ang isang tiyak na postura at nakatayo ng tahimik. Noong nakaraan, ang kakayahan ni Yehan na itigil ang oras ay maaari lamang umabot sa isang saklaw na 10 metro, ngunit ngayon, sa loob ng isang radius na 1,000 metro, kayang itigil ni Yehan ang daloy ng oras, maliban na lang kung mayroong isang pag-atake na mas malakas kaysa sa ganitong uri ng kapangyarihan. Ang pagtigil na ito ay masisira. Parehong nagulat at natuwa si Yehan na ang clairvoyance at time stasis ay maaaring magkaroon ng gayong isang perpektong pag-upgrade. Ang dalawang kakayahang ito ay tiyak na tutulong sa kanya sa hinaharap. Sa sandaling ito, sa Yin Yang Pool, si Yehan, na nakatayo sa likuran niya, ay dahan-daang kumaway ng kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng pagtigil sa oras ay tuluyang nawala, at ang nakapalibot na haligi ng tubig na nagyelo sa ere ay tuluyang dumulas pababa. Sa labas, ang mga nag-aaruga na nanatili sa isang kalagayan ng pagkalito ay nakabawi ng kanilang kalayaan sa isang iglap, ngunit hindi man lang nila alam kung ano ang nangyari sa gitna. Tinitingnan ng magulong Yin Yang Pool, ang pagkagulat sa mga mata ni Yan Yulan ay hindi pa nawawala. Mahirap para sa kanya na isipin na si Yehan ay may gayong nakakatakot na kakayahang kontrolin ang oras. Paano mo ito nagawa? Sinikap ni Yan Yulan na pigilan ang pagkagulat sa kanyang puso, tiningnan niya si Yehan at nagtanong. Isang uri ng likas na kakayahan. Ngumiti si Yehan, ang ganitong uri ng kakayahan ay dapat magkaroon ng sapat na kapangyarihan ng Yin Yang upang palakasin ito. Hindi sapat para magamit ko, sa pagkakataong ito ay naubos na ang kapangyarihan ng Yin at Yang dito, natatakot akong matagal bago ito gumaling. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yan Yulan ay medyo nagulat pa rin, at nagsabi, kaya, hanggat mayroon kang sapat na kapangyarihan ng Yin at Yang, ang iyong kakayahan ay maaaring patuloy na palakasin. Marahil, hindi gaanong alam ni Yehan ang tungkol sa mga likas na kasanayan na taglay niya. Kaagad, tiningnan niya si Yan Yulan at sinabi, Yulan, marahil may ilang mga bagay na dapat kong aminin sa iyo. Pagkatapos kong sabihin sa iyo, ang gagawin mo hindi kita sisihin sa anumang desisyon na gagawin mo. Nang marinig ito, isang kakaibang ekspresyon ang sumilay sa mga mata ni Yan Yulan. Pagkatapos, dinala na ni Yehan si Yan Yulan sa mundo ng Taoismo. Ngayon na parehong napabuti ang clairvoyance at time stillness, hindi na nilayon ni Yehan na antalahin pa ang petsa ng pagbabalik. Gayunpaman, dahil pinili ni Yan Yulan na sumunod sa kanya, may ilang mga bagay na hindi dapat itago ni Yehan sa kanya. Mas mahalaga, malalaman din ni Yan Yulan ang dapat niyang malaman kapag bumalik siya rito.
Sa tulay na kahoy sa harap ng bahay na kawayan, ang dalawa ay tahimik na nakatayo na nakatingin sa lawa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ano ang iyong aaminin sa akin? Mausisa na tiningnan ni Yan Yulan si Yehan. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yehan ay medyo komplikado. Tiningnan niya si Yan Yulan at sinabi, sana huwag kang masyadong magulat sa sasabihin ko. Una, hindi ako galing sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Yehan sa unang pagkakataon, si Yan Yulan ay talagang nagulat kay Yehan. Hindi siya galing sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Kaya, saan galing si Yehan? Nagpatuloy si Yehan, ang lugar na pinanggalingan ko ay tinatawag na Huaxia, isang sinaunang sibilisasyon na may mataas na teknolohiya. Sa ating lugar, may mga napakalumang alamat. Marahil ang mga alamat na iyon ay nagmula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Yaong mga naghahanap din ng pag-iral ng mundong ito, isang aksidente ang nagdala sa akin at sa aking kapatid na babae sa mundong ito, at ngayon, oras na para bumalik ako. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang puso ni Yan Yulan ay nayanig, at hindi siya mapakali sa loob ng mahabang panahon para itong unang pagdating ni Yehan sa mundong ito. Kaya, babalik ka na ba? Tiningnan ni Yan Yulan ang gwapong profile ni Yehan at nagtanong. Siyempre. Hinawakan ni Yehan ang buhok ni Yan Yulan, at nakangiting sinabi, sa mundong ito, marami pa akong dapat gawin, at hindi ko pa nakikita ang maraming kamanghamanghang bagay sa mundong ito. Ikaw, ang aking guro, ang aking kapatid, at maraming taong umaasa sa akin, paano ko kayo mapapabayaan? Kailan ka aalis? Mahigpit na hinawakan ni Yan Yulan ang malaking kamay ni Yehan. Sa ilang kadahilanan, bigla siyang nakaramdam ng kaunting nerbiyos. Marahil, sa lalong madaling panahon. Patuloy na mahigpit na hinawakan ni Yehan ang malaking kamay ni Yan Yulan, pupunta rito, naglalakbay sa espasyo at panahon, magkakaroon ng maraming hindi kilalang panganib, kaya ayaw kong sumama ka sa akin sa pakikipagsapalaran, at, ang gusto ko pang sabihin sa iyo ay, sa aking bayan, mayroon akong pamilya, kasintahan, at mga anak, kaya, ang puntong ito, nang sabihin ni Yehan na siya ay galing sa ibang mundo, nahulaan na ito ni Yan Yulan sa kanyang puso. Kaya, gusto mo bang itanong sa akin kung handa pa rin akong sumunod sa iyo? Itinaas ni Yan Yulan ang kanyang ulo, ang kanyang magagandang mata ay nakasalubong sa mga mata ni Yehan. Tumango si Yehan. Handa akong pumunta sa Huangquanhel kasama ka sa lugar na iyon ng Jiuyu Terrace. Paano ako mababago ng ilang babae sa aking desisyon? Mahinang ngumiti si Yan Yulan, at ang katatagan sa magagandang mga matang iyon ay nagdulot ng sakit sa puso ni Yehan. Isang mainit na agos ang dumaan, nakatingin sa babaeng ito na nakatingin sa kanya, hindi na napigilan ni Yehan ang emosyon sa kanyang puso, ang mga labi ay naipinta sa mga labi ni Yan Yulan ng napakamapagmataas. Kabanata 2016. Ang eksena ay nagpang-inag sa mesla na katawan ni Yan Yulan. Sa tulay na kahoy, sa tabi ng lawa, ang mga kabataang lalaki at babae na magkayakap ay tila nagsama sa langit at lupa sa sandaling ito. Kuwit-kuwit, sa huli, hindi pa rin tinatawid ni Yehan ang huling linya ng depensa. Si Yehan ay hindi isang ginoo, ngunit hindi niya mahulaan ang panganib ng pagpunta doon. Kung hindi siya makakabalik pagkatapos pumunta rito, bakit niya sasaktan ang isang babae? Hihintayin kita na sunduin ako sa palasyo ng yelo. Sa oras na iyon, gusto ko ring makita kung gaano kaganda ang babaeng iyon na iniisip mo. Nang umalis, sinabi ito ni Yan Yulan kay Yehan. Sa mundo ng Xuanman, tatlo na lamang ang natitira rito, si Yehan, ang kanyang clone, at si Emperador Aoqing. Sa sandaling ito, sa tuktok ng isang bundok, nasa refining star pa rin sila. Hindi inistorbo ni Yehan ang clone ni Pan. Matagal nang pinag-aaralan ng Avatar ang Astrolabe dito, ngunit hindi gaanong madaling kontrolin ang kapangyarihan ng Astrolabe. Aoqing, pupunta ako sa isang lugar. Mula ngayon, hindi mo na kailangang sumunod sa akin sa ngayon. Kung babalik ako, kakausapin kita. Kung gusto mo talagang sumunod sa akin, kung gayon, pagkatapos mong makalabas, hanapin ang angkan ng demonyo. Nang marinig ito, tumango si Emperador Aoqing. Alam niya na si Yehan ay pupunta sa isang lugar, ngunit wala siyang paraan para malaman kung saan, at hindi niya tinanong si Yehan. Mabuti. Tumango si Emperador Aoqing, pinalabas siya ni Yehan sa mundo ng Xuanman, at nang bumalik siya, tiyak na hindi sasamahan ni Yehan si Emperador Aoqing, para sa kanya, medyo nagdududa pa rin si Yehan. Ang lihim mula sa ibang mundo, ngayon, sinabi lamang ni Yehan kay Yan Yulan ang lihim na ito, kahit na si Qin Wu daw, hindi pa sinabi ni Yehan sa kanya ang lihim na ito,
orihinal na nais ni Yehan na dalhin si Qin Wu daw sa Yao Guangyu, at pagkatapos ay sabihin sa kanya ang tungkol dito, ngunit pinili ni Qin Wu daw na manatili sa angkan ng Porma Sion. Tinitingnan ng avatar na nag-aaralan ng astrolabe, huminga ng malalim si Yehan at nagsimulang umupo ng nakadapa. Sa pinagsamang pagsisikap ng dalawa, mapapaikli ang oras para sa pag-aaralan ng astrolabe. Ang mga alon ng pagkontrol ng kapangyarihan ay kumalat mula sa katawan ni Yehan, na sumasakop sa astrolabe na lumulutang sa pagitan nila. Sa itaas ng astrolabe na ito, isang mahiwaga at hindi mahuhulaan na aura ang kumakalat, na parang sa maliit na astrolabe na ito, ang lahat ng bagay sa mundo ay natatakpan, na sumasakop sa batas ng oras, na parang sa ilalim ng kalangitan na ito, walang astrolabe makakarating doon. Nang ang sariling lakas at isipan ni Yehan ay nakapaloob sa astrolabe, ang compass-like na pointer sa astrolabe ay mas mabilis na tumalon, umiikot ng mabaliw, na parang may malaking magnetic field sa paligid nito. Gayunpaman, sa ilalim ng anino ng kanyang isipan, biglang natuklasan ni Yehan na sa loob ng maliit na astrolabe na ito, mayroong isang nakapaloob at kamangha-manghang tanawin, at may mga bilog ng napakaliit na gears sa loob. Mayroong daan-daang gears, malaki at maliit. Libo-libo, ang bawat gear ay magkakakonekta, na parang isang gulong ng kapalaran. Ang tanawin na ito ay mahirap isipin na mayroong isang komplikado at kamangha-manghang kasanayan sa shrunken astrolabe na ito, na kasing laki lamang ng isang kamao. Ang gayong tumpak at pino na kasanayan, natatakot ako na kahit na ang kasalukuyang mataas na teknolohiyang sibilisasyon ay mahirap makamit. Kung gusto mong kontrolin ang astrolabe, kailangan mong maunawaan ang trajectory ng astrolabe. Ang puntong ito, pagkatapos ng pangmatagalan at walang humpay na pag-aaralan ng avatar, ay halos matagumpay na, at ang pagsali ni Yehan ay upang mapabilis lamang ang limitasyon ng oras para sa ganitong uri ng tagumpay. Ang track ng pagtakbo ng mga gear sa astrolabe ay napaka-misteryoso. Ang mahiwagang kapangyarihan ay naglalaman ng oras at espasyo. Sa makatuwid, ang astrolabe na ito ay may kakayahang mapunit ang kawalan at maglakbay sa walang laman na espasyo, at naglalaman ito ng kapangyarihan sa ilalim ng oras, hanggat ang distansya ay natukoy, ang astrolabe ay maaaring walang katapusang paikliin ang distansya sa pagitan ng dalawang punto. Ito ay tulad ng nang bumaba ang makapangyarihang Yaozo mula sa Yaozo patungo sa sakop ng Yaoguang. Matapos kumpirmahin ang mga coordinate ng sakop ng Yaoguang sa astrolabe, ang astrolabe ay inaaktibo at ang astrolabe ay naglalakbay sa pagitan ng dalawang puntong ito. Siyempre, ito ay naiiba rin sa pangkalahatang teleportation formation. Ito ay isang mas advanced na pag-iral kaysa sa teleportation formation na konektado sa oras at espasyo, at ang teleportation formation ay karaniwang gumagamit lamang ng kapangyarihan ng espasyo. Kapag kinontrol na ni Yehan ang astrolabe, hanggat mahahanap niya ang mga coordinate mula sa astrolabe at mapunit ang espasyo, kung gayon ay maaaring isang oras lamang ang kakailanganin ni Yehan para magmadali mula sa sakop ng Yaoguang patungo sa sakop ng Tianshu. Ang paglalakbay sa distansya ay napaka-nakakatakot. Gayunpaman, ano ang gagawin ko kung gusto kong bumalik sa Huaxie? Hindi pa alam ni Yehan, ang lahat ng ito ay nangangailangan ng tagumpay ni Suzaku. Sa mundo ng Taoismo, ang oras ay dahan-daang lumipas, at 3 araw lamang ang lumipas nang bigyan ni Yehan ng pakiramdam ng astrolabe na kayanan niyang kontrolin ito. Subalit, ang pakiramdam na ito ay hindi magpapapagod kay Yehan sa pakikitungo dito, at sa ilalim ng kanyang kontrol, ang astrolabe ay maaaring tumakbo ng malaya, at maaari siyang pumunta saan man niya gusto. Kaagad, sina Yehan at ang avatar ay sabay na binawi ang kanilang kapangyarihan, at ang astrolabe na kasing laki ng palad ay direktang nahulog sa palad ni Yehan. Suzaku, sa iyo na ngayon. Kabanata 2017. Huminga ng malalim si Yehan, at bahagyang inaasahan ito ng kanyang puso. Ngayon na na-refine na ang astrolabe, kayanan niyang mapunit ang espasyo at simulan ang paglalakbay sa oras at espasyo. Magkasamang pinag-aralan ni Yehan at ng kanyang avatar ang astrolabe, pinapanood ni Suzaku ang buong proseso, at sa sandaling ito ay sinabi niya ng malalim, bago magsimula ang lahat, hayaang manatili ang iyong avatar dito, ikaw at ang kanyang isipan ay magkakaugnay, ang bawat isa ay makadarama sa isa pa ang kanyang pag-iral, kapag bumalik ka sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, maaari mong matukoy ang pinakatama na mga coordinate sa pamamagitan ng pagdama sa kanyang pag-iral. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Yehan, pagkatapos ay tumango, ang argumento ni Suzaku ay hindi makatwiran. Sa ganitong kaso, magsimula na tayo, sana ay maging maayos ang paglalakbay na ito. Pagkatapos, iniwan ni Yehan ang mundo ng Taoismo kasama ang kanyang avatar.
Direktang pinaponte ni Yehan ang avatar sa lungsod ng Tianlong. Ngayon na pansamantalang umalis na siya, kung may gagawin ang Tianlong, ang avatar ay makakapagdesisyon din para sa kanya. Hawak ni Yehan ang astrolabe sa kanyang kamay, at tumangala siya sa langit sa itaas ng simboryo. Sa kanyang mga mata, ang pinakamaliwanag na liwanag ay sumabog, at pagkatapos, ang kapangyarihan na pag-aari ni Yehan ay kumalat sa astrolabe. Tawa. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang sumabog mula sa astrolabe at dumiretso sa langit. Sa ilalim ng titig ni Yehan, ang nakakatakot na sinag ng liwanag ay direktang pamunit ng isang malaking pintuan ng kawalan, at mayroong isang nakakatakot na puwersa na kumakalat mula sa madilim na pintuan ng kawalan. Whoosh! Kaagad, ang figure ni Yehan ay naging isang sinag ng liwanag, hawak ang astrolabe sa kanyang kamay, at sumabog sa madilim na pintuan ng kawalan, at pagkatapos, ang bukas na pintuan ng kawalan ay dahan-daang sumara muli, na nagdulot sa mundong ito, naging kalmado muli. Gayunpaman, sa walang hangganang mundo ng kawalan, mayroong isang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan na kumakalat dito, na nagsisikap na lumunin at sirain ang lahat. Napakamarahas, si Yehan ay parang isang maliit na langgam sa harap nito. Gayunpaman, si Yehan, na may hawak na astrolabe, ay nababalot ng isang mahiwagang kapangyarihan sa itaas ng astrolabe sa sandaling ito, upang ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ay hindi mahawakan ang kanyang katawan, at maaari lamang magkagulo sa labas ng layer ng kapangyarihan. Sa astrolabe, may mga sinag ng liwanag na parang mga bituin na namumulaklak sa madilim na mundo ng kawalan, ngunit kahit na iluminado ng liwanag na ito, hindi pa rin nakikita ni Yehan ang malayong posisyon ng mundong kawalan na ito. Suzaku. Sinimulan ni Yehan na tawagin si Suzaku. Sa kaharian ng kawalan, banal na hayop at napakaraming pamamaraan, gamitin ang aking dugo upang irekomenda ang aking kaluluwa, ang banal na liwanag ng aking angkan, mamuno sa daan. Muran, isang malambing at malalim na tinig ang nagmula sa bibig ni Suzaku, at pagkatapos, mula sa posisyon sa pagitan ng mga kilay ni Yehan, isang duguan na liwanag ay biglang sumabog, tulad ng isang gabay na liwanag sa madilim at walang hangganang mundong kawalan na ito. Sa wakas, ang sinag ng dugo na ito ay nahulog sa astrolabe, at sa isang iglap, ang buong astrolabe ay nagsimulang umikot, ang pointer ay umiikot ng mabaliw, at ang mga gears sa astrolabe, tulad ng gulong ng kapalaran, ay umiikot din. Pagkatapos, ang pointer ay tumuro sa isang direksyon na nagdulot ng pagningning ng astrolabe. I-activate ang astrolabe at hayaang magmaneho ito ng nakapag-iisa sa mundong kawalan na ito. Marahil ay mararamdaman nito ang posisyon ng aking banal na angkan ng hayop. Matapos mahulog ang tinig ni Suzaku, walang pag-aalinlangan na inactivate ni Yehan ang astrolabe. Ang patak ng dugo ay ang esensyal na dugo ni Suzaku, na may hininga ng isang banal na hayop. Hanggat mararamdaman nito ang hininga ng ibang mga banal na hayop, magkakaroon ito ng pagkakataong bumalik. Matapos ganap na i-activate ni Yehan ang astrolabe, hawak ang astrolabe sa kanyang kamay, siya ay naglalakbay sa madilim, nakakatakot, at walang hangganang mundong kawalan sa ilalim ng takip ng nakakatakot na puwersa. Ang bilis ay umabot sa isang hindi maisip na bilis. Sa puntong ito, ang sitwasyong ito ay tulad ng teleportation sa espasyo, naglalakbay ng mabilis sa walang hangganang mundong kawalan na ito. Ang esensyal na dugo ni Suzaku sa astrolabe, ang liwanag dito ay kung minsan ay mahina at kung minsan ay mataas, at ang liwanag ay kumikislap. Sa sandaling ito, ang esensyal na dugo ni Suzaku ay katumbas ng isang instrumento para sa pagtukoy ng mga coordinate, at ang ruta ng operasyon ng astrolabe ay sumusunod dito. Magmaneho sa direksyong ipinahiwatig. Sa huli, mararamdaman ba ng esensyal na dugo ni Suzaku ang hininga ng ibang mga banal na hayop sa madilim, nakakatakot na mundong kawalan na puno ng marahas at mapanirang kapangyarihan? Sa ngayon, hindi niya maibigay ang sagot sa puntong ito kahit na si Suzaku mismo. Si Yehan ay napapalibutan ng mahiwagang kapangyarihan na nagmumula sa astrolabe. Hawak ang astrolabe, maaari lamang niyang sundan ang trajectory ng astrolabe. Sa labas ng mahiwagang kapangyarihan na nakapaloob sa kanya, naramdaman ni Yehan na ang isang kamangha-manghang mapanirang puwersa ay sumusugod, kung ang mahiwagang puwersa na nakapaloob sa kanya ay nawala sa sandaling ito. Pagkatapos, masasabi ni Yehan na siya ay pupunitin sa mga piraso ng nakakatakot na mapanirang puwersang ito kaagad. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagmumula sa walang hangganang mundong kawalan na ito, at kahit na ang pinakamalakas sa banal na emperador ay hindi mangangahas na pumasok dito ng sapilitan. Siyempre, maaari rin itong ipakita ang kakilakilabot ng astrolabe na ito. Ang kapangyarihang ito ay maaaring protektahan ang may hawak ng astrolabe.
Masasaktan, natatakot ako na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nalampasan na ang kapangyarihang makontrol ng banal na emperador. Mas mainam na maging maingat ka, bata. Bagaman ang kapangyarihan sa astrolabe ay talagang makapangyarihan, ang ordinaryong paglalakbay sa espasyo ay maaaring maiwasan ang may hawak ng astrolabe na masaktan, ngunit ang ating paglalakbay ngayon ay pinaghihiwalay ng isang buong oras at espasyo. Ang narito ay isa pang mundo, dito, ito ay mas nakakatakot kaysa sa mundong kawalan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, maaari mo itong ituring na hangganan sa dulo ng mundo, at hindi ko mahulaan kung anong mga panganib ang magkakaroon. Bigla, ang tinig ni Suzuko ay tumunog sa isipan ni Yehan. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Tinitingnan ng maitim, walang katapusang mundo sa harap niya, sinabi niya, Suzuko, ngayon, hayaan na lang ba nating gabayan tayo ng astrolabe sa walang laman na mundong ito? Walang ibang paraan. Sabi ni Suzuko, nang pumunta ako rito, maswerte ako. Bagaman nawala ang aking lakas, hindi bababa sa hindi ko nawala ang iyong buhay, at sa pagkakataong ito, ginamit ko ang kapangyarihan ng astrolabe upang maglakbay sa oras at espasyo, makikita ko lang kung mararamdaman ang kapangyarihan ng aking banal na angkan ng hayop, kaya maaari nating maranasan ito sa loob ng mahabang panahon, marahil sa lalong madaling panahon, marahil. Kabanata 2018. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Yehan. Bagaman hindi pa tapos magsalita si Suzuko, alam ni Yehan kung ano ang magiging wakas. Marahil ay nakulong siya sa walang hangganang mundong kawalan na ito, o maaari lamang siyang mamatay sa mundong kawalan na ito. Ang titig ni Yehan ay nakatuon sa harap, ang kanyang mga nerbiyos ay laging tense, sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ang mundong kawalan dito ay parang kalangitan sa gabi na walang araw, buwan at mga bituin. Dito, parang hindi mo mararamdaman ang paglipas ng panahon, maaari ka lamang magpatuloy sa pagsulong sa nakakabagot na madilim na mundong ito, at hindi ka maaaring tumigil. Sa nakapaligid na madilim na mundo, bukod sa marahas na mapanirang kapangyarihan, walang buhay na nilalang, ni isang maliit na alikabok man, kaya't ang mga tao ay hindi kailanman makakakita kung saan ang katapusan ng mundong ito. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, ganap na dinaanan ni Yehan ang nakakapagod, paglalakbay sa oras at espasyo na hindi makapagpapahinga sa kanyang mga nerbiyos. Ang bilis ng astrolabe ay napakabilis, at ang ganitong uri ng paglalakbay na tumatalon, tulad ng isang sinag ng liwanag, ay nawala sa isang iglap at pagkatapos ay lumitaw sa mas malayong madilim na mundo. Oras, na parang isang araw, 2 araw, 3 araw ang lumipas. Parang isang buwan, 2 buwan, 3 buwan ang lumipas. Sa madaling salita, sa walang hangganang mundong kawalan na ito, nawala na ang pakiramdam ni Yehan sa oras, at ang nakakabagot na pagmamaneho na tumatalon ay nagpapahirap na kalkulahin kung gaano karaming oras ang lumipas. Gayunpaman, bagaman ito ay nakakabagot, walang panganib, na nagpapahintulot kay Yehan na makapagpahinga ng kaunti. Gayon din, maingat na binabantayan ito ni Suzuko. Mas alam nito kaysa kay Yehan kung gaano ito kapanganib na maglakbay sa oras at espasyo. Bagaman ang panganib ay hindi pa lumilitaw ngayon, hindi ito nangangahulugan na hindi ito lilito. Buzz. Bigla, sa malayong madilim na mundong iyon, ang mga piraso ng kakilakilabot na mga meteorite ay paparating sa direksyon ni Yehan at ng iba pa kasama ang isang bagyo ng pagkawasak. Ang eksena ay parang sisirain ang lahat ng bagay sa kawalan na ito. Ang mga meteorite ay napakamakapangyarihan na kahit na ang mapanirang kapangyarihan ng mundong kawalan na ito ay hindi makasisira sa kanila. Di nagtagal, sa ilalim ng pagtalon na paggalaw ng astrolabe, ang mahinang liwanag ay nag-ilaw sa mga meteorite sa buong langit sa takip silim. Hindi, ito ay isang bagyo ng meteorite sa kawalan. Kapag tinamaan ng mga ito, ang proteksyon na kalasag na nagpoprotekta sa iyo ay maaaring hindi tumagal. Ang marangal na tinig ni Suzuko ay biglang sumabog sa isipan ni Yehan, na nagdulot ng pagtalon ng puso ni Yehan, pagkatapos ano ang dapat nating gawin. Huwag magpanik, gamitin ang iyong likas na kakayahan, subukang pabagalin ang bilis ng bagyo ng meteorite na ito sandali lang, magkakaroon ako ng paraan para makalabas sa lugar na ito. Kalmadong sinabi ni Suzuko, bagaman ang proteksyon na takip na ito ay maaaring pumihil ang panlabas na kapangyarihan ay sumasalakay, ngunit hindi nito pipigilan ang panloob na kapangyarihan na tumagas. Nang marinig ito, tinitingnan ang mga meteorite na halos malunod na sila, hindi naglakas loob na pabayaan ni Yehan, ang kanyang kakayahang i-freeze ang oras ay biglang ginamit niya sa sukdulan, na kumakalat na parang mga alon ng kapangyarihan sa loob ng proteksyon na takip.
Tunay nga, gaya ng sinabi ni Suzaku, ang proteksyon na kalasag na ito ay hindi mapipigilan ng kapangyarihan sa loob na tumagas. Nang kumalat ang kapangyarihan ni Yehan na humihinto sa oras sa buong mundong kawalan sa loob ng 1 kilometro sa paligid niya, isang buong dugo ang biglang lumabas sa bibig ni Yehan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yehan ay naging napakaputla. Ang kanyang kapangyarihan na humihinto sa oras ay nagbanggaan sa grupo ng meteorite sa mundong kawalan. Naramdaman lamang ni Yehan na ang kanyang kaluluwa ay mapapawi. Naglakad sa pintuan ng impyerno minsan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bilis ng astrolabe ay mas nakakatakot pa. Bata, ang meteorite sa kawalan na ito ay isang mahusay na material para sa pag-aaralan ng mga armas. Maraming uri. Kung gaano karami ang maaari mong singilin ay depende sa iyong sariling kakayahan. Bigla, sa sandaling ito, ang astrolabe ay nakadaan na sa grupo ng meteorite na puno ng langit. Nang gamitin ni Yehan ang kakayahang huminto sa oras kanina, ang grupo ng meteorite sa kawalan ay napahinto sandali. Binibigyan lamang ang astrolabe ng pagkakataon. Nang marinig ito, tiniis ni Yehan ang kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan. Ang mga meteorite na nakatayo pa rin sa paligid niya at ang pinakamalapit sa kanya ay nawala isa-isa. Sa loob ng wala pang 1 segundo, lahat ng ito ay nakolekta ni Yehan sa mundo ng Xuanman. Meteorite sa kawalan, si Yehan, na isang artisan, ay alam ang kahalagahan ng ganitong uri ng paggawa ng materyal. Ang ganitong uri ng meteorite sa kawalan ay bihira kahit na sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Karaniwan, ang isang meteorite sa kawalan na kasing laki ng kamao ay makaakit sa mga artisan. Pag-aagawan ng master. Kung ang isang piraso ng meteorite sa kawalan ay idinagdag sa pinag-aralang armas, kung gayon ang katigasan ng armas mismo ay talagang nakakatakot. Ito ay pareho sa dahilan kung bakit idinagdag ni Yehan ang kanyang gintong kapangyarihan sa proseso ng pag-aaralan ng armas. Ang pagdaragdag ng kapangyarihan ng ginto ay gagawing walang kapantay ang talas ng armas mismo, at ang pagdaragdag ng mga meteorite sa kawalan ay gagawing ito ay napakamatigas at mahirap masira. Sa loob ng wala pang 1 segundo, sa sandaling napahinto ang grupo ng meteorite na puno ng langit, nang dumaan ang astrolabe dito, lahat ng meteorite sa kawalan na kayang kolektahin ni Yehan sa nakapaligid na lugar ay nakolekta niya sa mundo ng Xuanman. Bagaman ang oras na ito ay sandali lamang, nakolekta na ni Yehan ang hindi bababa sa 100 meteorite sa kawalan, at sa mga ito ang pinakamaliit na meteorite sa kawalan ay kasing laki ng isang palanggana, at ang pinakamalaking meteorite sa kawalan ay kasing taas ng isang tao. Kabanata 2019. Ang isang meteorite sa kawalan na may ganoong laki ay mahirap mahanap sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Pagbagsak sa karamihan ng mga kamatayan, si Yehan ay mayroon ding mga takot sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanyang kakayahang itigil ang oras at si Suzaku kanina, kung gayon ay mahirap para sa kanila na malampasan ang panganib kanina. Kaagad, huminga ng malalim si Yehan, inilipat ang kapangyarihan ng buhay sa kanyang katawan upang ayusin ang malubhang pinsala na natanggap niya lamang, at ginamit lamang ang kakayahan na i-freeze ang oras, upang maramdaman talaga ni Yehan ang kakila-kilabot ng walang hangganang mundong kawalan na ito. Kahit na ang pulutong ng meteorite ay hindi makakapigil dito. Bata, may mahabang daan pa. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod. Mas mainam na makalabas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi pa nararamdaman ang hininga ng ibang mga banal na hayop. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Nang mapabuti ng kaunti ang mga pinsala sa kanyang katawan, tiningnan niya muli ang walang katapusang madilim na mundo sa unahan. Ang mundong kawalan na ito, kahit ano paman, dapat niyang malampasan. Ang oras ay tahimik na lumilipez. Sa ngayon, hindi alintana ni Yehan kung gaano katagal na siyang dumaan, gusto niya lang umalis sa nakakatakot na mundong kawalan na ito, gaano man katagal na siyang dumaan, hindi siya mag-aalinlangan. At sa mismong sandaling ito, sa malayong rehiyon ng Tianshu, palasyo ng Yaoqi. Dito, mayroong isang malabo na lawa. Sa lawa, mayroong isang bakas ng nakakatakot na puting kapangyarihan na kumakalat. Sa sandaling ito, sa gitna ng lawa, mayroong isang plataporma ng bato. Ang nakapalibot na lugar ng plataporma ng bato ay napapalibutan ng hamog. May isang babaeng nakaupo sa mesa. Pagmasdan ng mabuti, ang babae ay may magandang mukha at mapayapang ekspresyon, na parang nakapasok na siya sa isang uri ng pagsasanay. Sa gilid ng lawa, dalawang babae ang nakatayo na nakasuot ng puting sinaunang kasuotan. Pareho silang may nakakatakot na pag-fluctuate ng kapangyarihan, at sila ay natural na ang banal na Emperador Yiyao at ang banal na prinsesa. Banal na ina, ang babaeng ito na si Tianyin ay tila nakabasag na sa selyo na itinakda natin para sa kanya.
Ang kanyang alaala ay nakabawi na, kaya nagdulot ng pagbabaliktad ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at halos sinira ang kanyang pagsasanay. Tinitingnan ng babaeng iyon tulad ng para sa babaeng nakaupo ng nakadapa sa plataporma ng bato, sinabi ito ng banal na Panginoon ng palasyo. Banal na ina, ito ay natural na ang titulo ng banal na Emperador Yiyao. Sa itaas ng Panginoon ng banal na palasyo ay ang banal na ina, at si banal na Emperador Yiyao ang banal na ina ng henerasyong ito. Nang marinig ito, si banal na Emperador Yiyao ay mukhang walang pakialam, at nagsabi, ano kung nabasag ko ang selyo? Siya ay pinalaki ng aking Yaochi upang makarating dito ngayon, at ang kanyang buong buhay ay maaari lamang mapabilang sa Yaochi. Ngayon na nagsanay na siya ng katawan ng immortal na hari, dapat kang mag-ambag sa aking Yaochi. Ngunit, ang babaeng ito ay nakabasag na sa selyo ngayon, natatakot akong magiging mahirap na hayaan siyang nasa ating kapangyarihan. Sabi ng banal na Panginoon ng palasyo na may kunot noo. Ako ang nagligtas sa kanya mula sa itim na latian noon, kaya ang kanyang buhay ay dapat na akin. Malamig na umungol si banal na Emperador Yiyao. Nang una niyang makilala si Yeqing, nakita niya na mayroon siyang pambihirang talento sa pagsasanay, at pagkatapos ay dinala ito pabalik sa palasyo ng Yaochi, at pumasok sa tubig ng Yaochi upang magsanay. Hindi inaasahan, pinayagan si Yeqing na magsanay ng Immortal King Physique sa tubig ng Yaochi, na isang natatanging pisikal na anyo. Gayunpaman, kahit na sinanay ni Yeqing ang Immortal King Body noon, lagi niyang gustong umalis sa Yaochi. Gayunpaman, dahil sinanay ni Yeqing ang Immortal King Body, paano hahayaan ni banal na Emperador Yiyao na umalis siya, kaya sinelyuhan niya ang kanyang alaala. Sa oras na ito, sa plataporma ng bato sa gitna ng lawa, isang makapangyarihang puwersa ang kumalat, na nagdulot ng bahagyang pagkagulat sa Panginoon ng banal na palasyo at sa banal na Emperador Yiyao, at nakabasag. Bigla, si Yeqing ay dumilat sa oras na ito, at ang mga matang iyon ay naging napakawalang pakialam at seryoso, dahil naalala na niya ang lahat, kabilang ang eksena sa Yaochi, at ang espada na pumapatay sa puso. Sa mundong kawalan, si Yehan ay patuloy na naglalakbay sa walang hangganang mundong ito. Walang nakakaalam kung gaano nakatagal. May bakas ng malalim na pagod sa kanyang mga mata. Sa lahat ng paraang ito, maliban sa grupo ng meteorite sa simula, muli na namang naranasan ni Yehan ang dalawang kakilakilabot na krisis. Ngunit sa kabutihang palad, dahil sa matandang halimaw na si Suzaku sa paligid, ang lahat ay lumipas ng walang anumang panganib. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yehan ang madilim pa ring mundo sa harap niya. Ang ganitong uri ng mahabang paglalakbay na walang katapusan, kung siya ay isang taong mahina ang isipan, siya ay nababaliw na dito. Bigla, sa sandaling ito, ang ilang mga fragment na lumulutang sa mundong kawalan na ito ay nakakuha ng atensyon ni Yehan. Matapos makita ang eksena na ito, ang pagod na mga mata ni Yehan ay lumiwanag. Dahil ang mga fragment na ito ay hindi dapat pag-aari ng mundong kawalan na ito, ngunit isang bagong teknolohiya mula sa ika-21 mundo. Suzaku. Ang mga mata ni Yehan ay kumislap sa kagalakan. Bakit nagpanik? Nakita ko ito. Kalmadong sinabi ni Suzaku, dahil lumitaw na ang mga bagay na ito dito, pinatutunayan nito na nakita na natin ang tamang direksyon. Muran, tulad ng sinabi ni Suzaku nito, nakita niya na ang dugo ni Suzaku ay biglang sumabog sa liwanag sa astrolabe sa kamay ni Yehan, at ang mga mata ni Yehan ay halos hindi na mabuksan dahil sa duguan na liwanag. Nang makita ito, ang kagalakan sa mga mata ni Yehan ay naging mas malakas pa. Sa sandaling ito, ang esensyal na dugo ni Suzaku ay dapat na nakaramdam ng hininga ng ibang mga banal na hayop upang maglabas ng gayong nakasisilaw na liwanag. Pinatutunayan nito na papalapit na siya sa Huaxia. Kabanata 2020. Hehe, bata, parang bumalik na tayo sa orihinal na panimulang punto. Sa sandaling ito, mayroong isang matagal nang nawalang hininga sa pagtawa ni Suzaku. Nang marinig ito, tumingin si Yehan sa unahan, at nakakita ng isang mahinang liwanag na kumikislap sa malayong madilim na mundong iyon, at ang liwanag na iyon ay tila ang labasan ng isang yungib. Nang makita ito, ang mukha ni Yehan ay mukhang medyo excited, pabalik, sa wakas ay bumalik siya sa tinubuang bayan na kanyang namimiss araw-araw at gabi-gabi. Sa sumunod na sandali, biglang tinulak ni Yehan ang astrolabe, at nagmaneho ng mas mabilis, dumiretso sa lugar ng liwanag. Sa sandaling ito, sa tuktok ng bundok kung saan naganap ang nakakagulat na labanan, ang nawasak na tanawin ay nawala na. Bagaman ang mga nawasak na sinaunang gusali ay hindi pa naayos, ang lugar na ito ay parang isang fairyland sa lupa pa rin. Dito, ito ay naging napakatahimik, tulad ng isang paraiso na nakalimutan na ng mundo.
Gayunpaman, ang mga dapat na tandaan ang nakakagulat na labanan na naganap dito ay hindi kailanman makakalimutan ang sinaunang banal na lugar na tumayo sa China sa loob ng libu-libong taon, ang banal na lugar na Kunlun na hindi pa kailanman hinahamon ng sinuman. Nawasak ito noong araw na iyon, at ang Nine-Night Sage, na kasing taas ng isang Diyos, ay nahulog mula sa mataas na altar noong araw na iyon, at natalo sa kamay ng isang taong napilitang lumabas sa bansa. Sa mga kamay ng kabataan. At noong araw na iyon din, ang binata na ang pangalan ay nagdulot ng pagkagulat sa lupain ng China at sa mundo ay nawala rito, at ang kanyang alamat sa mundong ito ay natapos. Gayunpaman, ang alamat na pag-aari niya ay ipinapasa pa rin sa mundong ito ngayon. Gaya ng kasabihan, ang mga tao ay wala sa Jiangho, ngunit ang kanyang alamat ay palaging ikakalat sa Jiangho. Ngayon, sa mundong ito, siya ay ipinahayag bilang isang pag-iral na hindi mapapantayan, at ang kapangyarihang nilikha niya, bagaman natutulog at ang espada ay nakatago, ngunit sa sandaling ang kapangyarihang ito ay muling mailabas, ang kanilang talas ay kakalat sa buong mundo, ang ilalim ng lupa na mundo ay magiging walang kapantay. Ngayon, sila ay natutulog, nagpapakinis ng kanilang mga espada ng palihim, dahil, lahat sila ay naghihintay sa pagbabalik ng binata na minsang nanguna sa kanila upang lumikha ng mga himala at lumikha ng isang alamat sa ilalim ng lupa na mundo, at muli silang pinangunahan sa pagtayo sa mataas na bundok na iyon, tinatamasa ang kaluwalhatian na tinitignan ng mundo. Dahil palagi nilang naniniwala na ang binata na iyon ay hindi lamang nabubuhay sa kanilang mga puso, kundi pati na rin sa isang lugar na maayos, at hindi niya sila makakalimutan. Isang araw, babalik siya mula sa hari muli, iwinagayway ang kanyang espada upang tanungin ang langit. Sa larangan ng digmaan, ang hari ay hindi kailanman mamamatay, kung pinamumunuan niya sila, magagawa niyang buksan ang isang mundo magpakailanman. Lahat sila ay naghihintay pa rin, naghihintay sa pagbabalik ng mga alamat at paniniwala sa kanilang mga puso. Gayunpaman, bagaman ang tuktok ng bundok sa sandaling ito ay tahimik, ang paligid ng bundok Killian ay mahigpit ng binabantayan ng hukbo, at may mga sinaunang master ng martial arts mula sa lihim na departamento na nagbabantay dito, na pumipigil sa mga tagalabas na pumasok. Bagaman ang lupain ng China ngayon ay puno pa rin ng mga masters, tulad ng Diyos ng Hukbo, Daoist Yushu, Espada ng Diyos, Dizen Zaiyao, si Hangchai Jingyi, Lei Lao, Horror Lao, Wang Dichu, at Nanyun mula sa Supernatural Association. Suntok Wang Wanjin, Wang Batian, Matandang Master Chen, at dalawang nangungunang masters ng Tianlong, ang Diyos ng Digmaan na si Huang Ben, ang Diyos ng Pagpatay na si Lin Chi, at ang pangkat ng Elder na si Zhao Hengtian ay pawang makapangyarihan sa lupain ng China, ngunit sila ay naghahangad sa lihim ng bundok Kilian. Organisasyon, marami pa rin. Sa makatuwid, ang bundok Kilian ngayon ay itinuturing na mahigpit na binabantayan. Kapag may isang bagay na hindi mapipigilan, hindi problema ang paggamit ng mainit na armas upang sirain ang lugar na ito. Siyempre, walang gustong sirain ang lugar na ito hanggang sa huling hakbang. Sa sandaling ito, sa sinaunang Sinan Stone Platform sa bundok Kunlun, ang mga alon ng napaka-hindi mapakilang pag-fluctuate ay ipinapadala. Ang mga ganitong pag-fluctuate ay nagpapaalog ng bahagya sa buong Sinan Stone Platform, na parang mayroong napaka-nakakatakot na kapangyarihan. Malapit na itong ilabas. Sa sandaling ito, ang panginginig ay naging mas malubha, kahit na ang nakapalibot na hangin ay nanginginig ng sunod-sunod, na kumakalat mula rito patungo sa nakapalibot na kawalan sa lahat ng direksyon. Sa sumunod na sandali, ang panginginig na iyon ay nagdulot ng mabilis na pagkalat ng malawak na puting ulap sa itaas ng langit, na parang ang kapangyarihan na malapit ng mailabas mula rito ay nagdulot ng pag-iwas ng langit dito. Di nagtagal, isang napaka-nakakatakot na mapanupol na puwersa ang naipadala mula sa buong mundo sa paligid ng bundok Kilian. Ang uri ng panunupil ay nagdulot ng pagkatakot at pagtakas ng mga ibon at hayop sa mundong ito sa lahat ng direksyon. Ano ang nangyari? Ang nakakatakot na mapanupol na kapangyarihan na nagmumula sa paligid ng bundok Kilian ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga sinaunang master ng martial arts na nakastasyon sa paligid ng bundok Kilian. Ang kanilang mga mata ay nakatingin lahat sa tuktok ng bundok Kunlun dahil naramdaman nilang lahat na ang mapanupol na kapangyarihan ay nagmumula ito ay ipinasa mula sa tuktok ng bundok. May pagbabago sa tuktok ng bundok Kunlun. Sa sandaling ito, isang puting figure ang bumaba, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tuktok ng bundok Kunlun na parang matatalim na mata ng agila. Commander Wang. Ang ibang mga nag-aaruga ay dumating sa likuran ng puting figurang ito, at ang puting figurang ito ay natural na ang prinsipe, ang pangalawang dalubhasa sa Dragon Soul.
Ipaalam mo sa Yanjing, pupunta muna ako at titingnan. Ang mga mata ng prinsipe ay matalas, at hindi dapat magkaroon ng mga aksidente sa tuktok ng bundok Kunlun na siyang pinakamahalagang lugar sa itaas. Gayunpaman, nang handa na ang prinsipe na magmadali sa tuktok ng bundok Kunlun, isang mas nakakatakot na mapanupol na puwersa ang bumalot sa buong mundo mula sa tuktok ng bundok. Isang pagbabago dahil sa ilalim ng puwersang ito, tila wala man lang silang karapatang gumalaw.